Then, walang isang taon sumagot ang Rome, approve yung application natin Wow. para maging international shrine. Tapos ito ang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Sa Saudi. Wow, something First. to be proud of. Kung kailan nga pandemic, mga 2021 yan, may seminarist na nagsabi sa akin, dalawa. Ngayon yung isa pare na si Father Franz Basis Oh, yeah. at si Brother Ivan Tipanganiban. Sabi nilang dalawa, Father, pwede kang mag-apply ng international shrine. Merong ganun sa Canulo. Meron naman talaga sa Canulo. Pero hindi siya masyadong alam. Oo, hindi natin alam. Hindi ko alam. Tapos pandemic pa nga. Sabi ko, sige, try natin. Sabihin natin kay Bishop Francis, pag pumayag si Bishop Francis. So, ginawa yung dossier, ginawa yung mga documentations. Ang kailangan mo doon, bago maging international, bago mo din sa Rome, sasabihin mo muna sa CBCP. Kailangan makumbinsi mo ang buong CBCP. I remember, yung meeting ng CBCP, I think 2023, July, online lahat. Oh, So, okay. naka-online sila kasi pandemic pa, di ba? Yeah. So, pinaghanda namin si Bishop Francis sa mga questionnaires, mga possible questions na itanong sa kanya. Walang tinanong yung mga bishops. I think around 80 plus yung bishop na present. Tapos lahat sila nag-a-agree. O nga, maganda gawin natin international sa Antipolo. Tapos ako, maraming kwento yung mga obispo. Kasi maraming mga bishops na may devotion sa mahal na Birhen ng Antipolo. Kaya napakadali namin nakuha yung approval and recommendation ng CBCP. Then, July yon meeting. Tapos August, binigay na namin sa nuncio para ipadala sa Rome.